Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 52, ang iyak ng hating gabi. Habang ang kasintahang lalaki ay naghintay, silang lahat ay nidlap at nakatulog. At sa hating gabi ay may sumigaw, narito, ang kasintahang lalaki ay dumarating, lumabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayoy bumangon ang lahat ng mga dalagang iyon, at inayos ang kanilang mga ilawan. Mateo Kapitulo 25 versikulo 5 hanggang 7. Noong tag-araw ng 1844 na natuklasan ng mga Adventista ang pagkakamali sa kanilang dating pagbilang ng mga panahon ng propeta, at nanirahan sa tamang posisyon. Ang 2300 araw ng Daniel Kapitulo 8 versikulo 14, na pinaniniwalaan ng lahat na umaabot hanggang sa ikalawang pagdating ni Kristo, ay naisip na magtatapos sa tagsibol ng 1844, ngunit ngayon ay nakita na ang panahong ito ay umabot hanggang taglagas ng parehong taon, at ang mga isipan ng mga Adventista ay nakatutok sa puntong ito bilang ang panahon para sa pagpapakita ng Panginoon. Ang pagpapahayag ng mensahe sa panahong ito ay isa pang hakbang sa katuparan ng talinghaga ng kasal, na ang aplikasyon sa karanasan ng mga Adventista ay malinaw na nakita. Tulad ng sa talinghaga, ang sigaw ay itinaas sa hating gabi na nagpapahayag ng paglapit ng kasintahang lalaki, gayon din sa katuparan, sa kalagitnaan sa pagitan ng tagsibol ng 1844, noong unang inakala na ang 2300 araw ay magsasara, at ang taglagas ng 1844, sa panahong iyon, pagkatapos ay nalaman na sila ay talagang magsasara, ang gayong sigaw ay itinaas, sa mismong mga salita ng banal na kasulatan, narito, ang kasintahang lalaki ay dumarating, lumabas kayo upang salubungin siya. Parang tidal wave ang paggalaw sa lupain. Mula sa lungsod hanggang sa lungsod, mula sa nayon hanggang sa nayon, at sa mga liblib na lugar sa bansa ay nagpunta ito, hanggang sa ang naghihintay na mga tao ng Diyos ay ganap na napukaw. Bago ang proklamasyong ito ay naglaho ang panatismo, tulad ng maagang hamog na nagyelo bago ang pagsikat ng araw. Ang mga mananampalataya ay muling natagpuan ang kanilang posisyon, at ang pag-asa at katapangan ang nagpasigla sa kanilang mga puso. Ang gawain ay malaya mula sa mga sukdulang iyon na kailanman ay ipinakikita kapag may mga tao na kaguluhan ng walang kontrol na impluwensya ng salita at espiritu ng Diyos. Ito ay katulad ng katangian ng mga panahong iyon ng kahihiyan at pagbabalik sa Panginoon na sa mga sinaunang Israel ay sumunod sa mga mensahe ng pagsaway mula sa kanyang mga tagapaglingkod. Nagtaglay ito ng mga katangian na nagmamarka ng gawain ng Diyos sa bawat panahon. Nagkaroon ng kaunting kagalakan, ngunit sa halip ay malalim na pagsasaliksik ng puso, pagtatapat ng kasalanan, at pagtalikod sa mundo. Ang paghahanda para salubungin ng Panginoon ay ang pasanin ng naghihirap na espiritu. Nagkaroon ng matiyagang panalangin at walang humpay na pagtatalaga sa Diyos. Ang sigaw ng hating gabi ay hindi masyadong dala ng argumento, kahit na ang patunay ng kasulatan ay malinaw at tiyak. Kasama nito ang isang mapanghikayat na kapangyarihan na nagpakilos sa kaluluwa. Walang pagdududa, walang pagtatanong. Sa pagkakataon ng matagumpay na pagpasok ni Kristo sa Jerusalem, ang mga tao na nagtipon mula sa lahat ng bahagi ng lupain upang ipagdiwang ang kapistahan, ay dumagsa sa bundok ng mga Olibo, at habang sila ay sama-sama sa karamihang sama-sama kay Jesus, nakuha nila ang inspirasyon ng oras at tumulong na lumaki ang sigaw, mapalad siya na pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Mateo Kapitulo 21 versikulo 9. Sa katulad na paraan ang mga hindi mananampalataya na dumagsa sa mga pagpupulong ng Adventist, ang iba ay dahil sa pag-uusisa, ang iba ay para lamang panlilibak, nadama ang nakakumbinsi na kapangyarihan na dumalo sa mensahe, narito, ang kasintahang lalaki ay dumarating. Noong panahong iyon ay may pananampalataya na nagdulot ng mga sagot sa panalangin, pananampalataya na may paggalang sa kabayaran ng gantimpala. Tulad ng pagbuhos ng ulan sa uhaw na lupa, ang espiritu ng biyaya ay bumaba sa mga time na naghahanap. Yaong mga umaasang malapit ng humarap sa kanilang manunubos ay nakadama ng matinding kagalakan na hindi masabi. Ang lumalambot, mapanlulupig na kapangyarihan ng banal na espiritu ay tumunaw sa puso, habang ang alon pagkatapos ng alon ng kaluwalhatian ng Diyos ay hamampas sa mga tapat, nananampalataya. Maingat at mataimtim na dumating ang mga tumanggap ng mensahe sa oras na inaasahan nilang makilala ang kanilang Panginoon. Tuwing umaga nadama nila na ito ang kanilang unang tungkulin na tiyakin ang katibayan ng kanilang pagtanggap sa Diyos. Ang kanilang mga puso ay mahigpit na nagkakaisa,
at sila ay nanalangin ng husto kasama at para sa isa't isa. Madalas silang nagtitipon sa mga liblib na lugar upang makipag-usap sa Diyos, at ang tinig ng pamamagitan ay umakyat sa langit mula sa mga parang at kakahuyan. Ang katiyakan ng pagsang-ayon ng tagapagligtas ay higit na kailangan sa kanila kaysa sa kanilang pang-araw-araw na pagkain, at kung ang ulap ay nagpapadilim sa kanilang mga isipan, hindi sila nagpahinga hanggang sa ito ay natangay. Habang nadarama nila ang saksi ng pagpapatawad ng biyaya, nanabik silang makita siya na minamahal ng kanilang mga kaluluwa. Nabigo ngunit hindi pinabayaan, ngunit muli sila ay nakatadhana sa pagkabigo. Lumipas ang panahon ng pag-asa, at hindi nagpakita ang kanilang tagapagligtas. Nang may dinatitinag na pagtitiwala ay anabangan nila ang kanyang pagdating, at ngayon ay naramdaman nila ang naramdaman ni Maria. Nang pagdating sa libingan ng tagapagligtas at makitang walang laman, siya ay sumigaw ng may pag-iyak, "Inalis nila ang aking Panginoon, at hindi ko alam kung saan sila inilagay siya." Juan Kapitulo 20 versikulo 13, ang isang pakiramdam ng sindek, isang takot na ang mensahe ay maaaring totoo, ay pansamantalang nagsilbing pagpigil sa daigdig na hindi naniniwala. Pagkaraan ng paglipas ng panahon ay hindi ito kaagad nawala, hindi sila nang ahas na magtagumpay laban sa mga nabigo, ngunit dahil walang nakitang mga tanda ng puot ng Diyos, nakabawi sila sa kanilang mga takot at ipinagpatuloy ang kanilang panunuya at panlilibak. Isang malaking uri na nagpahayag na naniniwala sa malapit na pagdating ng Panginoon ay tumalikod sa kanilang pananampalataya. Ang ilan na lubos na nagtitiwala ay labis na nasugatan sa kanilang pagmamataas na parang gusto nilang tumakas mula sa mundo. Tulad ni Jonas, nagreklamo sila sa Diyos, at pinili ang kamatayan kaysa buhay. Yaong mga ibinatay ang kanilang pananampalataya sa mga opinyon ng iba, at hindi sa salita ng Diyos, ay handa na ngayong muling makipagpalitan ng kanilang mga pananaw. Ang mga manunuya ay nanalo sa mahihina at duwag sa kanilang hanay, at lahat ay nagkaisa sa pagdeklara na wala ng mga takot o inaasahan ngayon. Lumipas na ang panahon, hindi pa dumating ang Panginoon, at maaaring manatiling pareho ang mundo sa loob ng libu-libong taon. Ang mataimtim, tapat na mga mananampalataya ay isinuko ang lahat para kay Kristo, at nakibahagi sa kanyang presensya na hindi kailanman bago. Sila, ayon sa kanilang paniniwala, ay nagbigay ng kanilang huling babala sa mundo, at, sa pag-asang malapit ng matanggap sa lipunan ng kanilang banal na guro at ng makalangit na mga anghel, sila ay, sa isang malaking lawak, ay lumayo mula sa hindi naniniwalang karamihan. Sa matinding pagnanais ay nanalangin sila, "Halika, Panginoong Hesus, at pumarito ka kaagad." Ngunit hindi siya dumating, at ngayon ang muling tanggapin ang mabigat na pasanin ng mga alalahanin at kaguluhan sa buhay, at tiisin ng mga panunuya at panunuya ng isang mapanuksong mundo, ay talagang isang kakilakilabot na pagsubok ng pananampalataya at pagtitiis. Ngunit ang pagkabigo na ito ay hindi gaanong kalubha gaya ng naranasan ng mga alagad noong unang pagdating ni Kristo. Nang si Jesus ay matagumpay na sumakay sa Jerusalem, ang kanyang mga tagasunod ay naniwala na siya ay malapit ng umakyat sa trono ni David at iligtas ang Israel mula sa kanyang mga mang-aapi. Sa mataas na pag-asa at masayang pag-asa, sila ay naglaban sa isa't isa sa pagpapakita ng karangalan sa kanilang hari. Marami ang naglatag ng kanilang mga kasuotan na parang alpombra sa kanyang landas, o inilatag sa harap niya ang madahong mga sanga ng palad. Sa kanilang masigasig na kagalakan ay nagkaisa sila sa masayang pagbubunyi, "Hosanna sa anak ni David." Nang ang mga pariso, na nabalisa at nagalit dahil sa matinding kagalakan na ito, ay nagnanais na sawayin ni Jesus ang kanyang mga disipulo, sumagot siya, "Kung ang mga ito ay tumahimik, ang mga bato ay agad na magsisisigaw." Lucas Kapitulo 19 versikulo 40. Dapat matupad ang propesya, na isa sa katuparan ng mga alagad ang layunin ng Diyos, gayunpaman sila ay napahamak sa isang mapait na pagkabigo. Ngunit lumipas ang ilang araw bago nila nasaksihan ang naghihirap na kamatayan ng tagapagligtas at inilagay siya sa libingan. Ang kanilang mga inaasahan ay hindi natupad sa isang partikular, at ang kanilang pag-asa ay namatay kasama ni Jesus. Hanggang sa ang kanilang Panginoon ay lumabas na matagumpay mula sa libingan, hindi nila malalaman na ang lahat ay inihula sa pamamagitan ng propesya, at, na si Kristo ay kinakailangang nagdusa, at muling nabuhay mula sa mga patay. Gawa Kapitulo 17 versikulo 3.
Sa katulad na paraan ay natupad ang hula sa una at ikalawang mga mensahe ng mga anghel. Sila ay ibinigay sa tamang panahon at naisakatuparan ang gawain na idinisenyo ng Diyos na isakatuparan sa pamamagitan nila. Ang mundo ay tumitingin, umaasa na kung ang oras ay lumipas at si Kristo ay hindi lilito, ang buong sistema ng Adventismo ay ibibigay. Ngunit habang marami, sa ilalim ng malakas na tukso, ay nagbigay ng kanilang pananampalataya, may ilan na tumayong matatag. Wala silang nakitang pagkakamali sa kanilang pagbibilang sa mga yugto ng hula. Ang pinakamagaling sa kanilang mga kalaban ay hindi nagtagumpay na ibagsak ang kanilang posisyon. Totoo, nagkaroon ng kabiguan sa inaasahang pangyayari, ngunit kahit na ito ay hindi makayanan ang kanilang pananampalataya sa salita ng Diyos. Hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang bayan, ang kanyang espiritu ay nananahan pa rin sa mga hindi padalos-dalos na itinatanggi ang liwanag na kanilang natanggap, at tinuligsa ang kilusan ng pagdating. Si Apostol Pablo, na tumitingin sa buong panahon, ay nagsulat ng mga salita ng pampatibay loob at babala para sa mga nasubok, naghihintay sa krisis na ito, huwag ninyong iwaksi ang inyong pagtitiwala, na may malaking gantimpala. Sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis, upang, pagkatapos ninyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay matanggap ninyo ang pangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, at siya na darating ay darating, at hindi magluluwat. Ngayon ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit kung ang sinoman ay umatras, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanya. Ngunit hindi tayo sa kanila na umaatres sa kapahamakan, ngunit sa mga nagsisisampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Hebreo Kapitulo 10 versikulo 35 hanggang 39. Ang tanging ligtas nilang landasin ay ang pahalagahan ng liwanag na natanggap na nila mula sa Diyos, panghahawakan ng mahigpit sa kanyang mga pangako, at patuloy na saliksikin ng mga kasulatan, at matiyagang maghintay at magbantay upang tumanggap ng karagdagang liwanag. Dito nagtatapos ang Kabanata 52. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.